Kailan ka ba talaga magtitino, ha, Kevin? Talaga bang wala kang pangarap sa buhay, ha? Ano, gagaya ka sa mga kabarkada mo na naliligaw ng landas, ha? Bakit hindi niyo na lang ako pabayaan? Hindi na ako bata para panghimasukan yung buhay ko. Anong sinabi mo? Wala ka talagang modo. Sa inyong magkapatid, ikaw ang pinakamatigas sa ulo. Ilang beses ko nang narinig yan. Sutil na kung sutil. Pabayaan niyo lang kasi sabi ako eh. Yan ba ang natutunan mo sa mga barkada mo? Huwag niyo na rin silang idamay. Sige, kung yan ang gusto mo, magkanya-kanya na tayo mula ngayon. Hindi ka na namin pakikialaman pa ng tatay mo. Kasama si Kevin sa mga nakulong dahil sa nangyaring gulo sa paligan ng basketball sa barangay namin. Sa loob ng isang linggo, hindi lamang isang beses itong napapasali sa gulo. Pinahinto na rin namin ito sa pag-aaral dahil sa mga kalokohang ginagawa sa pinapasukang universidad. Parati rin itong bagsak. At hindi biro ang tuition fee nito. Maaaring sa ibang mga magulang ay maliit na halaga lamang yun. Pero sa katulad namin na hirap sa buhay, malaking halaga na yun. Anong nangyari? Nakausap mo ba si Kevin? Ay, suko na ako sa batang yun. Hindi ko na alam kung anong gagawin ko. Lahat naman ginawa ko para sa kanya. Masyado kasing nai-impluwensyahan ng mga kaibigan. Nasa tamang edad na rin naman siya. Alam na niya ang tama at mali. Pero mas pinipili pa rin niya ang maling daan. Kakausapin ko siya. Nasa kwarto ba siya ngayon? Umalis siya ulit. Oras na masangkot na naman sa gulong lalaking yan, hindi ko na alam kung kanino pa ako lalapit para tulungan siyang maabsuelto. Ipaubaya mo na lang sa akin ang lahat. Ako na ang humihingi ng pasensya sa sakit ng ulong binibigay ni Kevin. Tinignan ko lamang si Enrico at saka ako pumasok sa silid namin mag-asawa. Kanina kasi nagtutupi ako ng mga damit na nilabhan ko nung isang araw. Oras na hindi pa siya magtino, pangako ko sa sarili ko na hindi na ako muling mangingialam sa kanya. Wala na akong pakialam kung maging masama man akong ina. Isang linggo pagkatapos ng mainit naming pagtatalo ni Kevin, hindi ko siya masyadong kinikibo. Ang tatay lang niya ang laging kumakausap sa kanya. Hindi siya umuwi nung araw na yon. Kinabukasan, nabalitaan na lang namin na nasangkutan naman siya sa isang malaking gulo. Kahit labis na nag-aalala, hindi ko na lamang yun ipinakita sa asawa ko. Siya na lang din ang umalam sa detalye ng kinasangkutan ni Kevin. Ako naman sa bahay na lamang naghihintay. Narinig ko pa ang pagtatalo ng mag-ama nang dumating ang mga ito sa bahay. Punong-puno na kami ng nanay mo sa mga pinaggagawa mo. Kailan ka ba talaga magtitino? Alam mo ba kung sino ang pinerwisyo nyo ng barkada mo, ha? Sinabi ko naman sa inyo eh. Hindi kami may kagagawa ng nangyari sa kotse ng taong yun. Huwag ka nang magkaila. May mga saksi sa nangyari. Sinungaling naman yung mga yun eh. Sila ang sinungaling? O ikaw at ang barkada mo? Bakit nyo pa ba ako tinatanong? Hindi naman pala kayo maniniwala sa akin. Paano ko maniniwala sa'yo? Puro sakit na lang ng ulong inaakyat mo dito sa bahay. Sadya lang talagang minamalas ako. Walang taong malas. Ang mga hindi magagandang nangyayari sa'yo ay bunga lamang ng mga malimong desisyon sa buhay. Oo na. Ako na yung laging mali. Bakit hindi mo gayahin ang ate mo? Mulat sa pool, hindi niya kami binigyan ng sakit ng ulo ng nanay mo. Lagi namang tama sa paningin niyo si Ate Divine. Siya tumagaling sa klase, mabait na anak at masunurin. Tingin niyo sa kanya anghel, samantalang ako demonyo. Totoo naman eh. Bakit hindi mo na lang siya tularan? Ayoko maging tulad niya na boring at malungkot ang buhay. Dahil wala nang ginawa kundi ang sumunod sa inyo. Anong masama sa pagsunod sa magulang, ha? Tingnan mo nga siya. Ni minsan hindi nasungkot sa gulo. Ganun talaga kapag paborito niyong anak. Wala kayong makita na mali. Ano sinabi mo, ha? Wala ho. Tapos na po bang sermon niyo? Baka pwede na ako magpahinga. Alam mo bang nagkausap kami ng taong pinerwisyo niyo? Ang hinihingi niyang kondisyon ay ang umalis ka sa lugar na ito, kapalit ng pag-urong niya sa reklamo. Ano? Bakit? Sino ba siya sa akala niya? Siya bang may-ari ng buong bahay na to?
Makinig ka nga muna sa akin! Kahit ngayon lang, hindi siya kung sino lang. Maimpluwensyang tao siya. Kahit nagkasundo na kami, tingin ko, hindi niya palalampasin ang ginawa niyo. Pwes hindi ako alis dito. Hindi rin ako natatakot sa kanya. Kevin! Bumalik ka rito! Hindi pa tayo tapos mag-usap! Tila walang narinig na nagtuloy-tuloy lamang sa pagpasok sa kwarto nito ang binata. Ni hindi man lamang sumulyap sa akin na nakatayo sa isang tabi. Naiiling na lamang na napatingin sa akin si Enrico habang nakapamewang. Lumapit naman ako para mag-usisa sa nangyaring gulo na kinasangkutan na naman ng binata. Hindi kaya nagsasabi ng totoo si Kevin? May mga saksi na nagpapatunay na grupo nga nila ang may gawa. Mabuti nga nadala sa pakiusap yung tao. Pero nagbigay siya ng kondisyon. Marami na daw siyang naririnig na reklamo sa grupo ng anak natin. Gusto niya mawala ang grupo nila sa lugar na ito. Narinig mo naman ang sinabi ni Kevin. Hindi siya aalis sa lugar na to. Tsaka kung sakali man, saan naman siya pupunta? Yun na nga din ang iniisip ko eh. May naisip ako. Pwede siya sa amin. Sa inyo? Pero... Huwag kang mag-alala. Magiging maayos siya doon. Mabait ang pamilya ko. Alam ko naman yun. Kaya lang eh... Kaya lang ano? Wala naman. Sige. Kakausapin ko si Kevin kung papayag siya. Hindi naging madaling kumbinsihin si Kevin na umuwi muna sa bayan kung saan ako lumaki at nagkaisip. Makailang ulit pa silang nagtalong mag-ama. Sa huli, hinayaan na lamang ni Enrico ang anak. Pero isang araw, hindi namin akalain na ito na rin ang magdidesisyon na umalis muna sa lugar namin. Noong araw na yon, umahangos na umuwi ang asawa ko galing sa pamamasada ng tricycle. Agad nitong hinanap si Kevin. Napansin ko na tila namumutla ito at takot na takot. Ilang sandali lang dumating na rin ang binata. Katulad ng ama, balisa rin ito. Ano bang nangyayari sa inyong dalawa? Wala po, Nay. Papasok muna ako sa kwarto ko. Ikaw, Enrico, pwede bang pakipaliwanag mo nga kung anong nangyayari? May ginawa na naman bang kalokohan si Kevin? Wala naman. Medyo kinakabahan lang ako. Yung kaibigan kasi ni Kevin, natagpo ang patay kaninang umaga. Ha? Sino ang pumatay sa kanya? Hindi ko alam eh. Pero hindi maganda ang kutob ko sa nangyari. Isang linggo na sa bahay si Kevin. Mula nang mamatay ang isa sa mga kaibigan niya, hindi na ito mapakali at tila may kinatatakutan. Hindi ko tuloy malaman kung ikatutuwa ko ba ang pagtigil nito sa bahay o lalo ko pang ikabahala. Kahit si Enrico hindi rin maiwasan na mag-alala. Kaya naman muli ko siyang kinausap tungkol sa mungkahi ko. Hindi pa man nakakausap ni Enrico ang binata. Isang balitang muling gumulat sa amin. Isa na namang kaibigan ni Kevin ang natagpuang wala ng buhay. Ang nakakabahala pa, imbis na magkaroon ng simpatya ang mga tao, tila natutuwa pa ang mga ito sa unti-unting pagkalagas ng grupo ni na Kevin. Isa sa mga nadidinig naming mag-asawa ay mabuti na rin dahil salot naman daw ang grupo sa lugar namin. Anak, hindi naman sa pinagtatabuyan ka namin ng nanay mo. Kaya lang, hindi mo maiaalis sa amin na mag-alala sa'yo. Sana naman, pumayag ka na sa kagustuhan namin ng nanay mo. Ano naman po kasing gagawin ko sa probinsya ng inay? Ni minsan di pa kami nakakauwi ni ate doon. Magpalamig ka muna doon. May palagay kasi ako na may tao o mga taong may matinding galit sa inyo. Ayoko lang na may masamang mangyari sa'yo. Pag-iisipan ko muna, Tay. Bakit kailangan mo pang pag-isipan? Una po sa lahat, hindi naman ako sanay sa buhay probinsya eh. Naiisip ko pa nga lang ang magiging buhay ko doon para mamamatay na ako sa pagkainip. Baka sakaling tumino ka kung malalayo ka sa mga barkada mo na wala namang buting na idudulot sa'yo. Haya na naman kayo eh. Barkada ko na naman ang nakita nyo. Totoo naman eh. Kaya huwag ka na mag-isip pa. Sa ayaw at sa gusto mo.
uuwi ka sa probinsya ng nanay mo. Napangiti naman ako sa huling tinura ng asawa ko. Sa kauna-unahang pagkakataon kasi, noon lamang siya gumamit ng ganong tono kay Kevin. Ang binata naman ay napakamot na lamang sa ulo. Dahil may sariling pamilya na naman si Divina, nagpasya kami na samahan na muna si Kevin sa probinsya. Matagal na rin kasing hinihiling ng nanay ko na umuwi ako sa amin. May edad na kasi ito at marahil ay gusto rin ako makasama sa huling sandali pa ng buhay niya. Tsak na matutuwa ang inay sa pag-uwi natin. Sigurado yun. May 1 taon na yata nung huling dinalaw mo siya. Oo, nakukonsensya na nga ako na hindi man lang siya madalas na madalaw. Kapag nando na tayo, saka ka bumawi. Ganun na nga ang gagawin ko. Sana, kapag nandun na tayo, magbago-bago na rin si Kevin. Wala akong ibang hiling kundi ang bagay na yan. Bago ang araw ng pag-uwi namin sa probinsya, lumipat na sa bahay si Divina at ang pamilya niya. Pansamantala na sila munang tatao doon habang wala kami. Ang tricycle naman ng asawa ko, balak namin kumuha ng tao na mamamasada at magbibigay na lamang ng boundary sa amin. Hindi naman maipinta ang mukha ni Kevin dahil wala itong magawa sa naging desisyon naming mag-asawa. Ang atin ito'y naiintindihan kami at natutuwa pa nga ito na makakalayo na ang kapatid sa mga barkada nito. Dumating ang araw ng pag-alis namin. Muntik pa nga kaming maiwan ng bus dahil tanghali nang bumangon si Kevin. Pagkatapos ng mahabang biyahe, narating na rin namin ang liblib na baryo ng Hermosa. Mainit naman kaming tinanggap ni inay at ng iba pa naming kamag-anak. Hindi ko rin mapigilan ng mapaluha nang makita at mayakap ang nanay ko. Ay, sa wakas umuwi ka na rin dito sa atin. Gabi-gabi kong ipinagdarasal ang sandaling ito. Pasensya na po kung ngayon lang ako nakauwi. Siya nga po pala, si Kevin, ang bunso namin. Kay gwapong bata. Kumusta ka, iho? Ayos naman po, Lola. Siguradong nagugutom na kayo. Pumasok muna kayo at magpapakuha lang ako ng buko para may mainom kayo. Meron pa ako diyang suman. Tamang-tama sa pagdating ninyo. Kami lamang ang pumasok sa loob ng bahay. Ang inay ay tumuloy naman sa bahay ni Kuya Jopet para mag-utos na kumuha ng buko na nasa likod bahay lang naman. Nang makapasok kami sa bahay, napansin ko kagad na wala pa ring pagbabago sa ayos. Bagamat luma na halos sa mga kasangkapan, napanatili naman ang kaayusan at kalinisan ng paligid. Bakit Hermosa ang pangalan ng maliit na baryo na ito? Wala naman akong nakikita maganda. Puro bahay kubong na daanan natin, malalaking puno at mga bundok. Paano ako tatagal sa lugar na to? Kapag nagtagal-tagal, malalaman mo rin kung bakit Hermosa ang pangalan ng baryo na to. Para sa akin, ang baryo ng inay mo ang pinakamagandang lugar na napuntahan ko. Para sa inyo, maganda ang lugar na to. Pero para sa akin, hindi. At sobrang boring ang mga tanawin dito. Sakto namang papasok na noon si inay at narinig niya ang mga sinambit ni Kevin. Umiti lamang ito at hindi man lamang nainis. Parang si Enrico pang nahihiya sa inaasal ng binata. Halina kayo sa kusina. Magmerienda muna kayo para makapagpahinga na kayo. Nasaan po ang kwarto ko sa bahay na ito? Gusto ko na sana magpahinga. Ayoko pong magmerienda. Ganun ba, iho? Sige, magpahinga ka na muna. Sasamahan na kita sa kwarto mo dito. Buong maghapon na hindi lumabas si Kevin. Hindi na rin namin siya nakasama sa pananghalian. Si Enrico naman nung matapos makakain, nagpaalam na iidlip muna. Dinalaw ko naman ang mga kamag-anak namin doon at ibinigay na rin ang mga munting pasalubong namin sa kanila. Tuwang-tuwa naman sila at sandali rin ako nakipagkwentuhan. Nang makauwi ng bahay, naabutan ko ang inay na naggagansilyo. Mula nung bata pa kami, yun na talagang libangan nito kapag tapos na ang mga gawain sa bahay. Anak, mukhang hindi maganda ang tabas ng dila ni Kevin. Ako na po ang humihingi ng dispensa, Nay, sa inasal niya. Hindi naman ako nagagalit sa kanya. Alam ko naman kasi na iba ang kapaligiran ng kanyang kinalakihan.
Hindi rin po kasi maganda ang impluwensya ng mga barkada niya sa kanya. Sana lang wala siyang makaaway sa lugar na to dahil sa ugali niya. Ginusto ko rin po kasi na mapauwi siya dito. Baka sakaling magbago-bago. Huwag kang mag-alala. Siguradong babaguhin siya ng Hermosa. Para hindi maging kabagot-bagot kay Kevin ang pagtigil sa baryo namin, naisipan nitong maglibot-libot muna. Nagbilin lamang ako na huwag siyang lalayo dahil hindi pa niya kabisado ang buong lugar. Tumango lamang ito sa amin ng kanyang ama. Sumaludo pa nga bago tumalikod at naglakad palayo. Niyayaya nga pala ako ng kapatid mo ng mga aso bukas. Kayo lang ba dalawa? May mga kasama pa kami ng mga pinsan nyo. Mukhang mapapasubo ako bukas Basta mag-iingat ka at huwag kang lalayo kay kuya ha. Hindi ka naman sanay mga aso Mabuti nga yun. Habang nandito ako matuto kong mangaso. Kakaibang karanasan din to. At pwede kong ipagyabang sa mga kumpare ko kapag nakauwi na tayo sa atin. Ikaw talaga? Oo nga pala. Mahigit 1 linggo na tayong nandito. Wala pa rin pagbabago kay Kevin. Masyado pa namang maaga para paghanapan natin siya ng pagbabago. Bigyan pa natin siya ng panahon para masanay sa bago niyang kapaligiran. Ay, sa bagay nga tama ka. Tsaka, ako yung may gusto na umuwi siya dito. Tapos, ako naman ang naiinip ka agad. Wala pang 1 buwan noon nang makatanggap kami ng reklamo sa pinsan ko tungkol kay Kevin. Nito, nahuli niya mismo na tinuturuan ng binatang anak nitong minor de edad na manigarilyo. Agad namang pinagsabihan ng asawa ko ang binata. Pero patawa-tawa lamang ito na lalong ikinagalit ni Enrico. Talaga bang hindi ka na magtitino? Ha? Hanggang dito ba naman? Bibigyan mo ako ng kahihiyan? Sino ba kasi may sabi sa inyo na gusto kong tumira dito? Hindi ka na nag-iisip? Sa tingin mo kaya kung hindi ka namin nilayo sa lugar natin, buhay ka pa kaya? Ang sabi ng Ate Divina mo, 3 na sa mga kaibigan mo namamatay. Sa tingin mo, nagkataon lang ang lahat? Mayroong tao na gusto na kayong mawala. Itong tandaan mo, Kevin. Oras na hindi ka magtino, pauuwiin kita sa atin at bahala ka na sa buhay mo. Ako naman talaga ang bahala sa buhay ko Masyado nyo lang kasi akong pinanghihimasukan. Yan ba ang tingin mo sa pagmamalasakit namin sa'yo? Masyado ka namin pinanghihimasukan? Kung nagtitino ka, hindi ka namin kailangan pampangaralan. Ang layo talaga ng ugali mo sa kapatid mo. Hay, napasok na naman si ate rito. Ang mabait at masunurin kong kapatid. Bow. Tama na yung pagtatalo nyo. Hindi sanay ang mga taga rito sa ganyang pagtatalo. Nakakahiya sa mga kapitbahay. Itong si tatay Malit na bagay lang pinalalaki pa. Kung saan na nakarating ang usapan. Sa susunod, Kevin, kung gusto mong magyosi, ikaw na lang. Huwag ka naman damay pa ng ibang tao. Akala mo naman nakagawa na ako ng krimen kung pagalitan niya ako. Diyan na nga kayo. Tignan mo yan. Bastos talaga. Hindi ko alam kung saan tayo nagkulang sa pagpapalaki sa kanya. Hindi tayo nagkulang. Lalo ka na. Sadya lang siguro na ganun na ang ugali niya. Pasensya ka na. Lagi ka na lang naiipit sa mga ginagawa niya. Baka kapag hindi pa siya nagbago, pauuwiin ko na lang siya sa atin. Halos araw-araw nagtatalo ang mag-ama. Mas matindi ang kanilang pagtatalo ngayon kumpara nung hindi pa kami umuwi ng Hermosa. Araw-araw ding umuwi ng lasing si Kevin. Ako na nahihiya kay inay na tahimik lamang na nagmamasid sa nangyayari. Pasensya na po kayo, Nay ha. Ganyan na po talaga si Kevin kahit nun pa. Huwag lang sana siyang makahanap ng katapat niya rito, Renata. Alam mo namang hindi basta-basta ang mga tao rito sa Hermosa. Wala naman po sigurong magsasalbahe kay Kevin, lalo't alam ng mga taga rito na anak ko siya. Huwag kang pakampante, anak. Marami na rin naman dayo sa lugar natin Yung iba, galing pang malalayong lugar at isla.
Hindi ko na nga po alam ang gagawin ko. Naaawa na rin ako kay Enrico. Tama yung sinabi ng asawa mo. Yun talaga ang likas na ugali ng binatang yun. Nananalaytay na sa kanyang dugo ang ugali niya. Nasa kanya ang pagbabago. Kahit oras-oras niyo pa siyang pagsabihan, kung hindi naman pumapasok sa utak niya ang mga pangaral ninyo, wala ding mangyayari. Panalangin ko na sana magbago pa siya. Hindi naman kasi habang buhay nandito kami ng tatay niya. Ayokong ayawan siya ng mga tao dahil sa ugali niya. Habang nag-uusap pala kami ng mga oras na yon ng inaya, wala kaming kamalay-malaya na nasangkot na naman si Kevin sa gulo. Pumunta sa bahay namin ang naging kaklase ko nung high school. Inirereklamo niya na pinagtangkaan daw ng binata ang kanyang anak. Halos hindi ako makapagsalita ng mga sandaling yon. Parang gusto ko nang ilubog ang sarili ko sa lupa sa sobrang kahihiyan. Gusto ng kaharap ko na magkaharap-harap kami sa barangay. Dahil sa matinding galit, hindi na namin hinintay na kusang umuwi si Kevin ng bahay. Sinundo na ito ng ama sa bahay ng kaibigan. Naabutan pa niyang nagiinom ito. Kulang na lang nakalad ka rin ni Enrico ang anak. Pagdating sa bahay, hindi na nakapagpigil ang asawa ko at nasaktan niya ang anak. Wala ka na bang ibibigay sa amin ng nanay mo kundi sakit ng ulo? Dito ka pa talaga nagkakalat? Hindi mo na binigyan ng kahihiyan ng inay mo. Mag-impake ka. Ngayon mismo, aalis ka. Baka kapag hindi ako nakapagpigil, kung ano lang ang magawa ko sa'yo. Malandi naman kasi yung babaeng yun. Akala mo kung sinong mainhin na probinsyana. Tumahimik ka na! Huwag mo nang dagdagan ng mga kasinungalingan mo para maituwid ang baliko mong pag-iisip. Ganyan naman kayo palagi. Ibang taong pinaniniwalaan nyo kaysa sa sarili nyong anak. Kung makakapamili lang sana ako ng magulang, hindi kayong pipiliin ko. Tinanong mo ba kami kung gusto ka naming maging anak? Ha? Kung pwede lang sanang mamili ng anak noon, sana hindi ikaw ang anak namin ngayon. Ganun naman pala eh. Huwag niyong hihingin na respetuhin ko kayo. Hindi ko na kayo igagalang bilang mga magulang ko. Saan ka na naman pupunta? Kinakausap pa kita. Leche! Paalis na nga yung tao eh. Gusto mo pang pigilan? Magsama-sama kayo rito. Mga talunan! Enrico, hayaan mo na lang siya. Namumula ka na sa galit. Baka kung mapano ka pa. Renata, pwede ba ikuha mo ko ng tubig? Nahihirapan akong huminga. Yan na nga bang sinasabi ko eh. Teka, kukuha lang ako ng tubig. Enrico! Enrico! Diyos ko po! Gumising ka! Inay! Tulong! Si Enrico nawala ng malay! Ano nangyari? Ba't ka sumisigaw? Enrico! Bigla na lang po siyang bumagsak at nawala ng malay. Dali na po natin siya sa ospital. Teka, tatawagin ko lang ang pinsan mong si Noki. Mabuti na lamang hindi pa nakakalis si Noki para mamasada ng tricycle. Agad naming naisakay si Enrico sa tricycle sa tulong na rin ng mga kapitbahay. Habang patungong ospital, panayang dasal ko sa isip na sana hindi maging malala ang lagay ng asawa ko. Pagkatapos ng mahigit kalahating oras, narating na rin namin ang ospital. Agad naman siyang inasikaso ng doktor at nurse. Naging kainip-inip ang bawat sandali. Mabuti na lamang hindi ako iniwan ni Noki. Ilang sandali pa, lumabas na rin ang doktor. Sinabi nitong nagkaroon ng mild stroke si Enrico. Kailangan muna itong obserbahan ng ilang araw pa. Umuwi lang ako sandali para kumuha ng ilang gamit. Naabutan ko pang inay na naghihintay sa akin. Kumusta na si Enrico, Renata? Maayos na ba ang lagay niya? Kailangan pa po siyang obserbahan. Pero kanina po nagkamalay siya. Sabi ng mga kapitbahay natin kanina, narinig daw nila ang matinding pagtatalo ng mag-ama. Yun ba ang dahilan kung bakit tinatake si Enrico? Ganoon na nga po. Yun po ang unang beses na nagalit ng matindi si Enrico. Umuwi nga ang anak mo kanina.
at binanggit kong nasa ospital ang kanyang ama. Hindi man lang nagbigay ng reaksyon kahit magtanong. Wala talaga siyang pakialam sa tatay niya. Mali yata na inuwi niyo siya dito sa atin eh. Gusto ko lang naman po siyang mapabuti. Yung mailayo sa mga kaibigan niyang masamang impluwensya sa kanya. Mabuti nga ang intention mo, pero hindi naman niya yun nakikita. Sarili lang niyang iniisip niya. Ayoko po muna siyang isipin. Kaya po ako umuwi para kumuha ng damit. Baka po magtagal pa kami sa ospital. 5 araw kaming nagtagal sa ospital. Nang makauwi kami, inabutan pa namin si Kevin sa bahay. Bumakas naman kahit papano ang pag-aalala nito sa ama. Lumapit pa ito sa amin at inalalayan si Enrico na maupo. Okay na po ba kayo? Pasensya na po pala, Tay. Hindi kita nadalaw sa ospital. Ayos lang. Sanay naman akong wala kang pakialam sa akin. Hindi naman po sa ganun, Tay. Nag-aalala naman po ako sa inyo eh. Kaso, nahihiya ako sa inyo ni Nanay. Sana naman, huwag mo nang bibigyan ng sama ng loob ang ama mo. Bawal na bawal sa kanya ang magalit. Opo, Nay. Sinabi naman po ni Lolang naging dahilan kung bakit inataking Itay. Mabuti pa, samahan mo muna ang Itay mo sa kwarto. Maghahanda lang ako ng pagkain niya. Agad namang tumalima si Kevin. Inalalayan niya ang ama papasok sa kwarto. Ako naman nagpunta sa kusina. Tinignan ko kung anong meron doon na hindi pwede kay Enrico. Nilista ko na rin ang mga bawal na pagkain at kung ano lang ang pwede sa kanya. Laking pasasalamat ko dahil meron kaming taniman ng gulay sa likod nitong bahay. Hindi ko na kailangan pa mamili ng mga gulay sa palengke. Dahil sa pananim namin, nakatitiyak ba kaming sariwa ito. Nagluluto ko nang dumating naman ng inay galing sa bukid. Renata, nakita mo ba yung mga prutas at gulay sa balkonahe? Opo, Nay. Ikakalakal niyo po ba yun? Naku, hindi. Galing yun sa mga kamag-anak natin. Binigay nang malaman nilang na-stroke ang asawa mo. Talaga po? Ay, ang bait talaga nila sa atin. Pasensya na daw kung hindi sila nakadalaw sa ospital. Ayos lang po yun. Naiintindihan ko naman po na abala sila ngayon. Lalo't anihan na. Pasensya na kayo, Nay ha. Ilang araw akong hindi nakatulong sa inyo sa bukid. Wala yun, Iha. Alagaan mo na lang ang asawa mo. Mas kailangan ka niya. May isa pa pala akong sasabihin sa'yo. Ano po yun, Nay? Nandito kanina yung dati mong kaklase. Yung nagrereklamo kay Kevin. Nabalitaan daw niya ang nangyari. Mukhang naaawa sa inyo. Iuurong na lang daw niya ang reklamo. Salamat naman po. Alam ko po na mahirap para sa kanya na iurong ang reklamo. Kaya alam po, isa po yun sa iniisip ni Enrico. Sabihin mo sa asawa mo, ipanatag na kamo ang kalooban niya. Hindi na kamo sasampahan ng kaso ang anak niya. Ang labis na natuwa sa balita ay si Kevin. Alam kong nag-aalala rin ito kung sakaling matuloy ang reklamo. Tiyak kasi na hindi magpapareglo ang pamilya ng dati kong kaklase. Nung gabing yun, hindi ako makatulog. Kahit ilang araw kong puyat sa pagbabantay kay Enrico sa ospital. Laman kasi ng isip ko, kung ganong may sakit na ang asawa ko, mas lalong hindi na siya maaaring bumalik sa amin para mamasada ng tricycle. Nabuo sa isip ko na tuluyan ng manirahan sa Hermosa. Alam ko naman na mabubuhay kami rito ng simple at tahimik. Isa lamang ang inaalala ko, si Kevin. Hanap niyo raw po ako, sabi ni Lola. Oo, gusto kasi kitang kausapin. Kung tungkol po sa mga kalokohan ko rito, pasensya na po kayo, Nay. Hindi ko naman po sinasadya eh. Tapos na yon. Huwag na lang natin pag-usapan. Ang gusto kong pag-usapan ay ang tungkol sa sitwasyon natin. Ano pong tungkol doon? Ngayong hindi na pwedeng magtrabaho ang tatay mo. Malabo nang bumalik pa kami sa atin. Pero kung gusto mong umuwi sa bahay natin, hindi kita pipigilan. Total, malaki ka naman na.
at kaya mo na magtrabaho, pwede ka namang makipisan sa kapatid mo. Alam niyo naman po na hindi ko makasundo ang asawa ni ate. Maikipisan pa ako sa kanila. Ang mabuti pa, ibenta na lang natin yung bahay natin sa San Simon. Alam mong yun na lang ang naiwang alaala sa tatay niyo ng mga magulang niya. Tsak na hindi papayag si Enrico. Kung gano'n na rin lang naman pala, dito na lang din ako sa Hermosa. Kahit papaano nakakagamayan ko na ang buhay dito. Sana naman, baguhin mo na yung ugali mo. Para din naman sa'yo ang sinasabi namin. Akala ko pa naman nagbago na kayo. Nagpahinga lang ata kayo sa paninermon sa akin . Kung hindi mo kayang baguhin ang ugali mo, sabi ko nga, bumalik ka na lang sa atin. Kung ayoko? Mapipilitan akong paalisin ka dito sa bahay. Magagawa niyo ba talagang palayasin ang sarili niyong anak? Ang itay mo lang ang inaalala ko. Ako ang kausap ng doktor na gumamot sa kanya, kaya iniisip ko lang ang kalagayan niya. Alam kong nagtanim ng sama ng loob sa akin si Kevin. Nasasaktan din naman ako sa mga binitiwan kong salita sa kanya. Pero ayaw ko lang namang lumala ang kalagayan ni Enrico nang dahil sa kanya. Ilang araw ko nang napapansin na tila umiiwas sa akin ang binata. Pinagkibit balikat ko na lamang yun. Hindi kasi sa lahat ng oras, kailangan siya ang intindihin ko. Mukhang may tampuhan kayo ni Kevin . Hayaan na lang po natin siya, Nay. Kailangan ko ring maging matigas para alam niya na hindi ako basta susunod sa kanya. Ayoko sanang manghimasok sa inyo. Kaya lang nakikita ko na nahihirapan ka na rin sa kanya. Pwede ka naman kasing makakawala sa sitwasyon mong yan . Inaalala ko rin po kasi si Enrico. Ayoko namang sabihin niya kung kailang matagal na kami nagsasama tsaka ako susuko. Sumusobra na kasi ang tabil ng anak niya. Bakit po, Nay? Kayo din po ba sinagot-sagot ni Kevin? Hayaan mo na lang yon. Lasing lang naman siya, kaya siguro nakapagtaas ng boses sa akin. Kailan po ito nangyari? Nung nasa ospital kayo. Minsan sumasagi sa isip ko na baka nasa akin na naging problema, kaya ganun ang pag-uugali niya. Pero bakit si Divina? Hindi naman ganun ang pag-uugali. Huwag mong isipin na ikaw ang may kasalanan kung bakit ganun si Kevin. Sinabi ko nga sa iyo, anak, minsan nananalaytay din sa ugat. Napakabait naman ng kanilang ama. Sa ilang taon naming pagsasama, ni minsan, hindi ako noon napagtaasan ng boses man lang. Baka namana niya ang ugali niya sa tunay niyang ina. Hindi malabong mangyari yon. Baka nga po. Wala naman po akong alam tungkol sa kanilang ina. Kung tutuusin napakaswerte nila sa'yo. Inalagaan mo sila na parang tunay mong mga anak. Wala po akong masabi kay Divina. Alam niya rin po na hindi ako ang tunay nilang ina. Si Kevin lang po ang walang alam. 2 taon pa lang siya nung magsama kami ng tatay niya. Wala ba kayong balak na ipagtapat sa kanya ang bagay na yon? Baka kasi dahil doon magbago siya. Hindi pa po namin napag-usapan ni Enrico. Nasa tamang edad na rin naman siya para malaman ng totoo. Nag-aalala kasi ako sa ugali niya . Sa totoo lang, anak, marami nang naiinis sa kanya na taga rito. Hayaan niyo po, Nay. Hindi ako mananawa na paalalahanan siya habang nandito pa siya sa Hermosa. Isa sa iniingatan naming lihim ni Enrico ay ang katotohanan na hindi naman talaga ako ang tunay na ina ng magkapatid na Divina at Kevin. Namatay sa panganganak ang tunay nilang ina. 7 taon noon si Divina at 2 taon naman si Kevin na magkakilala kami ng tatay nila. Makalipas ang 3 buwan, nagpakasal kami ni Enrico. Mula noon, nilisan ko na ang lugar namin at madalang na lamang umuwi. Ang maliit na baryo namin dati ay wala talagang pangalan. Sabi ng mga matatanda noong araw, may isa raw na banyaga ang nagpangalan dito dahil sa mga nagagandahan na dilag noong araw. Ang Hermosa ay nababalot ng iba't ibang hiwaga. Marami ang naniniwala
na merong lagusan sa lugar namin na papuntang mundo ng mga engkanto. Maging ang tungkol sa pinaniniwala nilang aswang. Nang gabing yun, bilog ang buwan. Pasado 10:00 na, pero wala pa rin si Kevin. Malapit na akong makatulog nang marinig ko ang pagbukas ng pinto. Bakit gising pa po kayo? Hinihintay talaga kita. Saan ka nang galing? Sa bahay ng kaibigan kong si Dante. Wala bang sinabi sa'yo si Dante tuwing kabilugan ng buwan? Tungkol ba sa aswang? Huwag niyo sabihin na naniniwala kayo sa kalokohan na yan. Hindi na mahalaga kung naniniwala ako o hindi. Sana naman, ugaliin mong umuwi ng mas maaga. Wala tayo sa atin. Pasensya na, Nay. Isa pa nga pala, ayaw ko ng pagtataasan mo ng boses ang lola mo. Sinabi ba niya? Oo, wag mo sanang kalilimutan. Nasa loob ka ng pamamahay niya. Konting respeto naman. Opo, matutulog na po ako. Ang akala ko'y makikipagsagutan ba sa akin si Kevin. Kaya nagulat ako sa mga naging tugon niya. Nang makapasok na ito sa sariling silid, tsaka naman ako pumasok sa kwarto naming mag-asawa. Kinabukasan, maaga akong nagising. Ako na naghanda ng almusal namin. Ilang sandali lang, nagising na rin ang inay. Oh anak, di ba puyat ka kagabi sa paghihintay kay Kevin? Dapat natutulog ka pa ngayon. Kahit nandun po ako sa amin, kahit anong puyat ko, hindi po talaga ako nagpapatanghali sa higaan. Oo nga pala, nakalimutan kong banggitin ang bagay na to sa'yo. Nagiging ulyanin na rin kasi ako dahil sa katandaan. Ano pong nakalimutan yung banggitin sa akin? Nandito na ulit sa Hermosa si Manay Ramona. Si Chang Ramona? Nandito na ulit? Oo, nakatira siya sa kubo sa dulo nitong baryo. Pinili niyang manirahan malayo sa mga taga rito. Bakit po kaya siya nagbalik? Hindi ko rin alam. Mula nang mabalitaan ko ang pagbabalik ni Tia Ramona dito sa Hermosa, hindi na ako mapakali. Nahalata naman ni Enrico ang pagkabalisa ko. Nagdahilan na lang ako na iniisip ko ang tungkol kay Kevin. Wala kaming kamalay-malaya na maaga magkukrus ang landas ni na Kevin at ang tiyahin ko na kapatid ng inay. Kasalukuyang patungong bayan ng tiyahin ko nang makasalubong niya ang binata. Dahil makipot ang daan, itinulak ng binata ang matandang babae. Kita mo nga dadaan ako Hindi ka muna tumabi. Talagang tuloy-tuloy ka pa? Hindi ko yata gusto ang tabas ng dila mo, binata. Tila, dayo ka lang dito sa Hermosa. Hoy, tanda! Hindi ako dayo sa lugar na ito. Taga ritong nanay ko. Sino ang nanay mo? Ang pangalan niya Renata at lola ko si Ludeng. Ikaw yatang dayo sa lugar namin Halos kilala ko ng mga taga rito. Ikaw ngayon ko lang nakita. Ikaw pala ang anak ni Renata. Kilala mong nanay ko? Maliit lang ang baryo na to, kaya halos magkakakilala ng mga taga rito. Sa ngayon, palalampasin ko ang ginawa mo, pero sa susunod, hindi na. Kahit anak ka pa ni Renata. Nasundan na lamang ni Kevin ang tingin ng matandang babae habang naglalakad ito palayo. Nang malaman ko naman na nasa Hermosa na ang tiyahin ko, agad ko siyang pinuntahan sa kubong tinutuluyan nito. Pero makailang ulit akong tumawag, walang sumasagot. Mukhang wala ito roon. Napatingin na lamang ako sa kalangitan kasabay ng pagkunot ko ng noo. Ilang sandali pa, umuwi na lamang ako ng bahay. O ano, nagkausap ba kayo ni Manay? Wala po siya sa kubo. Baka po may pinuntahan. Ay, sa totoo lang hindi ko gusto ang pagbabalik niya. Pero anong magagawa natin? Alangan namang ipagtabuyan natin siya. Kailangan ko ring malaman kung bakit pa siya nagbalik pagkatapos ng maraming taon. Sana mali ako nang iniisip. Baka nakarating sa kanya ang balitang bumalik ka na rito. Malalaman lang po natin ang dahilan kapag nakausap ko na siya ng harapan.
Sige po, Nay. Puntahan ko lang po muna si Enrico. Dati naman kaming malapit sa isa't isa ng tiyahin kong Yona. Dahil walang sariling pamilya at wala ring anak, naging malapit siya sa akin nung bata pa lamang ako. Parang anak na ang turing niya sa akin. Kahit nariyan ang mga magulang ko, lahat ng kailangan ko ibinibigay niya. Hanggang matuklasan ko ang lihim niya. Bago pa ako umalis noon para magtrabaho, umalis na siya ng Hermosa. Mula nga noon, wala na kaming balita sa kanya hanggang sa muli siyang nagbalik. Napapansin ko, ilang araw ka nang tila malalim ang iniisip. May ginawa na naman bang kalokohan si Kevin? Wala namang bago dyan sa anak mo. Pero wala naman nagpunta dito para magreklamo. Kung ganon, ano ang problema? Si Tia Ramona kasi nandito na ulit. Ha? Nandito na pala siya. Akala ko ba may palagay kayong baka patay na siya noon? Nasabi ko lang yun dahil ang tagal na niyang hindi nagpapakita sa amin. Malay ko bang bigla siyang susulpot ulit? Nagkausap na ba kayo? Pinuntahan ko siya sa kubong tinutuluyan niya pero wala siya. Hindi ko pa siya nakakaharap. Pero sa mga kwento mo pa lang, hindi ko na maiwasan na kilabutan. Bukas, pupuntahan ko ulit siya sa kubo niya. Inagahan ko na ang pagpunta sa kubo ng Tianga. Pero hindi ko na naman siya inabutan. Ilang beses pa ako nagpabalik-balik sa magkakaibang oras. Pero hindi ko talaga siya mabut-abutan. Hindi ko tuloy alam kung sadya ba niya akong iniiwasan. Maging ang inay na ayaw sanang makaharap ang nakatatandang kapatid, ay pinuntahan na rin siya nito. Pero hindi rin sila nagpangabot. Kung ayaw niya tayong harapin, hayaan na lang muna natin siya. Hintayin natin na siya mismo ang pumunta sa atin. Naisip kong tama ang inaya. Tsaka kung totoo ang hinala ko na umiiwas ang Tiang sa amin, wala nga kaming magagawa kundi ang hintay na lang na siya ang lumapit sa amin. Wala kaming kamalay-malay na mga panahon na yun na lagi nagkakaharap sa hindi magandang sitwasyon sina Kevin at ang tiyahin ko. Ikaw na naman, tanda. Sinusundan mo ba ako, ha? Nagkakamali ka, iho. Dito rin talaga ang tungo ko. Sinungaling! Sinusundan mo ako eh. Tumanda na ako ng ganito pero wala pang nagsabi sa akin na sinungaling. Bukod tanging ikaw lang. Sino ka para husgahan ako? Ni hindi mo nga ako kilala. Bakit pa kita kikilalanin? Sino ka ba? Isa ka lang naman pulubing palaboy-laboy. Sinasabi ko sa'yo, gasinulid na lang ang natitirang pasensya ko sa'yo. Huwag mo sanang ubusin. Bakit, tanda? Anong gagawin mo sa akin, ha? Huwag mo akong subukan. Kahit anak ka pa ni Renata, hindi ako mangingiming turuan ka ng leksyon. Ganun ha? Aray! Bakit mo ako tinulak? Wala kang respeto sa matandang katulad ko. Ano, lalabang ka? Tama lang yan sa'yo. Masyado kang maraming sinasabi. Pagsisisihan mo ang araw na nag-cruise ang mga landas natin. Hindi mo pala ako kaya eh. Kung kanina ka pa sana umalis, hindi ka na sana nasaktan. Tiimang mukha ni Tia Ramona nang maglakad palayo. Dinig pa niya ang nakakalokong tawa ni Kevin. Ang kasama namang dalaga nito, natulala na lang at walang nagawa sa inasal ng binata. Bumakas din sa kanyang mukha ang matinding takot. Kilala kasi nito si Tia Ramona. Nais man sana nitong tulungan ng matanda. Tila itinilos na ito sa kinatatayuan dahil sa matinding takot na nararamdaman. Kasalukuyan akong nasa labas ng bahay at nagpapatuka ng mga manok nang biglang dumating si Tia Ramona. Tiang, mabuti naman po dinalaw niyo kami. Pasensya ka na, Iha, kung iniiwasan ko kayo ng nanay mo. Hindi pa kasi ako handang humarap sa inyo. Bakit po kayo bumalik? Gusto ko na magpahinga, Renata. Pagod na ako. Kung hihilingin niyo ang bagay na yon, pasensya na, Tiang. Hindi ko po kayo mapagbibigyan. May takot po ako sa Diyos. Hindi ko magagawang talikuran siya.
Hindi ka ba naaawa sa akin, Iha? Alam niyo pong minahal ko kayo at itinuturing ng pangalawang ina. Pero sana po, maunawaan niyo rin ako. May pamilya ako. Ayoko na pati sila madamay kung sakaling pagbigyan ko ang kahilingan ninyo. Hindi na rin ako magtatagal. Umaasa pa rin ako na magbabago pa ang isip mo. Nakakaramdam man ako ng habag sa matandang tiyahin ko. Pero hindi ko naman maaaring pagbigyan ang kanyang kahilingan. Siyang may kagustuhan na malagay sa ganoong sitwasyon. Ilang beses namin siyang pinigilan ng inaya. Pero nagmatigas siya. Si Manay ba ang kausap mo? Natanaw ko kasi siya sa may bintana eh. Opo, tama nga po kayo ng hinala kung bakit siya nagbalik. Hindi ako papayag sa gusto niyang mangyari. Kasalanan naman niya kung bakit nasa ganun sitwasyon siya. Bakit kailangan ka pa niyang idamay? Nananahimik ka kasama ng pamilya mo. Bakit kailangan niyang guluhin ang pananahimik mo? Hindi ko pa rin po maiwasan na maawa kay Chang. Nag-iisip pa rin po ako kung paano ko siya matutulungan. Ang pamilya namin ay isa sa mga orihinal na nanirahan sa Hermosa. Sa kabila ng simpleng pamumuhay namin, kasundo naman namin ang mga tao. May ilan pa rin sa kanilang nakakaalam sa lihim ng aming pamilya. Mula sa mababagsik na mangkukulam ang aming mga ninuno. Pero si Chang Ramon na lamang ang nagpatuloy sa pamilya namin na aralin ang karunungang itim na minanapan niya sa mga magulang nila ng inay. Nang tuloy na siyang nagpasakop sa kadiliman, ninais na rin niyang yakapin ang pagiging aswang para mas lalo siyang magtaglay ng pambihirang kapangyarihan. Kapalit naman doon ay ang paglayo ng mga kapamilya namin sa kanya at maging ang mga tao sa Hermosa. Kaya doon nagdesisyon ang Chang Ramona na umalis at magpakalayo-layo. Kinausap din ng inay ang kanyang Manay tungkol sa hinihingi nito sa akin. Gusto mo rin naman palang ipamana ang karunungang itim at pagiging aswang mo. Bakit hindi ka nag-asawa at nag-anak? Magiging tapat ako sa iyo, Ludeng. Natakot ako noon sa karma. Iniisip ko na baka pamilya ko ang magsakripisyo sa mga ginawa ko. Kaya ba ginugulo mo si Renata ngayon? Wala ka bang ibang mapili na handang tanggapin ang pamana mo? Tanging si Renata lamang ang karapat-dapat na magtaglay ng aking pamana. Wala nang iba. Pues hindi ako papayag. Natitiyak kong ganun din ang anak ko. Kaya kung ako sa'yo, bumalik ka na lang kung saan ka nang galing. Kaya nga ako bumalik dito. Huwag mong kalilimutan na dito ako ipinanganak at nagkaisip. Binabalaan kita, Manay. Tigilan mo si Renata. Huwag mo siyang itulad sa'yo. Ano bang inaayawan ninyong mag-ina? Isang karangalan na ipamana ko sa anak mo ang aking kaalaman. Ayaw nga ni Renata. Hindi ganyang buhay ang gusto niya. Yung nagtatago sa dilim. Kung magsalita ka, parang hindi mo ako kapatid. Baka nakakalimutan mo, mas matanda ako sa'yo. Pasensya ka na kung hindi mo nagustuhan ang tono ng pananalita ko. Mabuti pa umalis ka na. Marami pa akong gagawin. Manay, teka lang. Oo nga pala. Pagsabihan mo ang apo mo. Hindi ko gusto ang tabas sa dila niya. Hindi yata naturuan ng magandang asal. Nagkaharap na kayo ni Kevin? Ilang beses na kami nagkasalubong. Ako na lang ang humihingi ng dispensa sa kagaspangan ng ugali niya. Medyo kakaiba lang kasi ang pag-uugali ng batang yun eh. Nang hindi na nagsalita si Tia Ramona, umalis na noon ang inaya. Mula namang galing siya sa kubo ng kapatid, hindi mawala-wala ang kaba sa dibdib niya. Idagdag pa ang nalaman tungkol kay Kevin. Nagkataon na wala kami ng araw na yun. Kailangan kasi namin bumalik sa ospital para sa check-up ni Enrico. Tumating naman si Kevin na mainit ang ulo at hindi yun napansin ng inaya. Iho,
Pwede ba kitang makausap? Tungkol po saan? May nakarating kasi sa akin kung paano mo tratuhin ang Lola Ramona mo. Sinong Lola Ramona yun? Yung matandang babae na ilang beses mo nang nakakasalubong. Yung matandang pulubi. Nakatatanda ko siyang kapatid. Kaya lola mo na rin siya. Kaya wag mo siyang tatawaging pulubi. Mukha naman po talaga siyang pulubi. Konting respeto naman sana, iho. Sesermonin mo rin ba ako tulad ni inay? Wala na kayong pinagkaiba eh. Itinatama ka lang ng inay mo. Hindi tama na ganyan ang inuugali mo. Tama na nga. Kaya ako umuwi para kumain. Hindi para makinig sa sermon mo. Talagang bastos kang bata ka, ha? Baka nakakalimutan mo. Nasa loob ka ng pamamahay ko. Bahay ko rin to. Kaya gagawin ko kung anong gusto ko. At kung anong gusto kong sabihin. Ngayon alam ko na kung bakit muntik ka ng sukuan ng anak ko. Matindi nga talaga ang ugali mo. Anong gagawin mo, ha? Magsusubok na naman kay inay? Samahan pa kita. Sa ayaw at sa gusto ni Renata. Kakausapin ko siya para ibalik ka na sa inyo. Hindi ako aalis sa bahay na ito. Ang kapal mo namang matanda ka. Para basta mo lang akong palayasin dito. Para sabihin ko sa'yo, nung una pa lang, ayoko na rito. Ang inay lang ang mapilit. Ngayon nagugustuhan ko na rito. Tsaka nyo naman ako paalisin. Pwes, magtiis kayo sa ugali ko. Walang nagawa ang inay ng mga sandaling yon kundi mapaiyak na lamang. Si Kevin naman parang walang nangyari na kumain at pagkatapos ay umalis ng bahay. Akala ng inay walang nakasaksi sa mainit nilang pagtatalo ng binata. Lingid sa kanya. Nakita mismo't narinig lahat ng kanilang usapan ni Tia Ramona. Pagdating namin ng bahay, nadatnan ko ang inay na tila nanghihinang nakaupo sa sofa. Noong unay ayaw pa niyang sabihin ang nangyari. Pero bandang huli napilit ko na rin siyang magtapat. Hindi na kami nagulat pang mag-asawa. Ako na po na yung humihingi ng dispensa sa ginawa ng anak ko. Huwag po kayong mag-alala. Kakausapin ko po siya mamaya. Ako na lang ang gagawa. Baka kumapano ka pa. Alam mong bawal sa'yo magalit. Sobra na kasi akong nahihiya sa inyo dahil sa pinagagawa ng anak ko. Tama si Renata. Ipaubaya mo na lang sa kanya ang lahat. Patawarin niyo ko pero hindi ko na kayang makasama pa si Kevin sa bahay na to. Tumanda na ako ng ganito pero kahit kailan, hindi ako pinagtaasan at pinagsalitaan ng ganon ng mga anak ko. At tunay na mga apo. Hindi kami nakaimik pareho ni Enrico sa mga tinura ng inay. Batid kasi namin na may katotohanan ng mga sinabi nito. Nang sulyapan ko ang asawa ko, nakatungo lamang siya. Alam kong nahihiya sa nanay ko dahil sa ginagawa ng anak niya. Nang mapag-isa kami sa kwarto, noon lamang nagsalita si Enrico. Tama ang inay mo. Kung kinakailangan, pati ako ay aalis na rin dito. Tiyak naman kasing hindi papayag si Kevin na umalis mag-isa. Hindi ka pa maaaring bumiyahe na mag-isa. Baka mapano ka pa. Suko na ako sa batang yon. Kahit saan siya talaga makarating, puro sakit lang ng ulo ang binibigay niya. Wala na akong mukhang maiharap sa nanay mo at sa ibang tao. Kakausapin ko siya sa huling pagkakataon bago ko siya pabalikin sa atin. Ayoko na magkasakit ka na naman ng dahil sa kanya. Kung gusto mo siyang harapin, magpagaling ka muna. Gaya ng dati, maghahating gabi na nang dumating si Kevin sa bahay. Narinig kong kumakatok siya sa may pinto nang hindi niya ito mabuksan. Sinadya ko talaga yon para hindi siya makapasok. Gusto ko kasi sa labas kami mag-usap ng sarili nana. Nang tumigil ito sa pagkatok, tsaka naman ako lumapit sa may pinto at tsaka lumabas. Lasing ka na naman? Uwi no ngayon. Tsaka, bakit ang tagal mong magbukas? Kanina pa ako'y naantok eh. Hindi ka pwedeng pumasok sa loob ng bahay. Mag-usap muna tayo dito. Ano naman bang drama to, ha? Mula ngayon,
Hindi ka na pwedeng tumira sa bahay ng nanay ko. Bumalik ka na sa atin. Gawin mo kung anong gusto mong gawin. Wala na kaming pakialam pa. Pinapalayas mo ba ako? Hindi ko mapapalampas ang pagtataas ng boses mo sa nanay ko. Kami nga na tumanda na ng ganito. Hindi namin siya napagtaasan ng boses. Tapos ikaw, gagawin mo yun sa kanya? Masyado naman kasing manermon si Lola eh. Huwag mo siyang tatawaging Lola dahil... Dahil ano? Itinatakwil niya na ako bilang apo? Dahil hindi ka naman niya tunay na apo. Ano? Teka, anong ibig mo sabihin, Nay? Nawala na bang kalasingan mo? Mabuti naman. Makinig ka sa lahat ng sasabihin ko. Nang umpisahan kong sabihin sa kanya ang lahat, nanlaki pa ang mga mata nito at bakas ang hindi pagkapaniwala. Nakita ko pa ang pagkislap ng luha sa mga mata niya. Parang dinudurog ang puso ko. Pero kailangan ko yung gawin. Sa tingin ko kasi, masyado ko siyang napalaki sa layaw. Kaya naging sutil ito. Sana lang tamang desisyon ko. Nahayaan na itong mamuhay mag-isa. Na wala sa aming pangangalaga. Hindi ko na rin siya pinapasok sa loob ng bahay. Kahit makailang ulit itong kumakatok at tumatawag. Kinabukasan, masakit ang ulo ko at namamagari ng mga mata dahil sa walang tigil kong pag-iyak kagabi. Huwag kang makonsensya. Tama lang ang ginawa mo. May karapatan kayong paalisin siya rito. Wala naman talaga siyang karapatan. Huwag mo sanang isipin na hindi ko siya minahal at itinuring na anak sa ilang taon nating pagsasama. Alam ko naman na minahal mo ang dalawa kong anak. Masigit sa pagmamahal mo sa sarili mo. Nasaksihan ko naman yun. Sadyalan talagang matigas ang ulo ni Kevin. Sinabi ko na rin ang katotohanan na hindi ako ang tunay nilang ina ng ate niya. Pati pala yun sinabi mo sa kanya. Patawarin mo ko. Hindi ko na kasi napigilan ang sarili ko. Masyado akong nasaktan sa ginawa niya sa inay. Hindi mo kailangang humingi ng kapatawaran. Ang dami mo nang isinakripisyo para sa amin. Kahit hindi magsalita si Enrico, alam kong nasaktan siya dahil sa ginawa kong pagsabi ng katotohanan kay Kevin. Nadala na rin kasi ako ng emosyon ko. At marahil galit na matagal nang kinikimkim ng dibdib ko. Kahit wala na si Kevin sa bahay namin, nakikibalita pa rin kami sa nangyayari dito. Nalaman namin na hindi ito umalis ng Hermosa. Nakikitira ito sa bahay ng isang kaibigan at pumasok ng trabaho sa isang poultry farm. Isang gabi habang nasa harapan kami ng hapunan, narinig namin ang malakas na boses ni Kevin sa labas ng bahay. Mukhang lasing ito. Lumabas ako kasunod ang inay. Hindi ko alam na susunod din pala si Enrico. Kahit sinabihan ko na wag nang lumabas. Lumabas kayo dyan! Harapin niyo ako! Huwag kang manggulo dito! Hindi ka ba nahihiya sa mga kapitbahay? Bakit ako mahihiya? Dapat nga kayong mahiya eh. Pagkatapos niyo akong palayasin na parang hayop. Umuwi ka na, Kevin. Tsaka na lang tayo mag-usap kapag hindi ka nalasing. Bigyan mo naman ng respeto ang inay mo at ang lola Luding mo. Ano ka mo, Tay? Inay at lola? Eh hindi ko naman kadugo yung mga yan eh. Kaya nga pinalayas nila ako sa bahay na yan. Dahil sobra ng ginagawa mo, hindi mo na sila ginalang. Oo na. Imbis na akong kampiyan nyo, bang tao pa talaga. Kung ayaw mong itakwil din kita bilang anak ko, aalis ka ngayon din. Sa tingin mo natatakot ako, ha? Eh di itakwil mo. Wala akong pakialam. Magsama-sama kayo. Akmang susuguri ni Enrico ang anak nang pigilan ko siya. Kitang-kita rin ang pamumula ng kanyang mukha at pagkuyom ng mga kamao. Hinagod-hagod ko ang kanyang likod para pakalmahin. Si Kevin naman ay patawa-tawa pa nang umalis. Pasuray-suray itong naglakad palayo. Habang nasa daan, hindi nito akalain na makakasulubong ang tiyahin ko. Dito niya ibinunto ng galit sa amin. Buwisit kang matanda ka. Isa pang malas.
Sa dami ng pwede kong makasalubong, ikaw pa talaga? Ikaw ang malas sa mga kasama mo. Lahat ng lumalabas sa bibig mo ang siyang lumalarawan kung anong klase kang tao. Tumigil kang matanda ka! Kung ayaw mo masaktan! Subukan mo! Halimaw! Halimaw! Tulong! Tulungan niyo ako! Sige, iho. Tumakbo ka hanggang gusto mo. Hindi mo rin ako matatakasan. Masusundan kita kahit saan ka magpunta. Nangangatog sa takot na umuwi sa bahay ng kaibigan niya si Kevin. Hindi rin ito makausap ng maayos. Basta ang naging bukang bibig nito ay ang matandang babae. Ilang araw at gabi nang balisa si Kevin. Buong gabi lamang itong gising ayon sa kaibigan. Kaya napilitan na itong sabihin sa amin ang nangyayari sa binata. Sinundo namin si Enrico sa bahay ng kaibigan niya. Tahimik lamang siya hanggang makauwi kami sa bahay. Kevin, Tay! Totoo nga talagang halimaw! Isang halimaw yung matandang babae! Yung kapatid ni Lola Luding! hanggang ngayon ba gumagamit ka pa rin ng ipinagbabawal na gamot, ha? Maniwala po kayo, Tay! Nagsasabi ako ng totoo! Halimaw ang kapatid ni Lola Luding! Ang mabuti pa, magpahinga ka na lang. Basta, Tay! Huwag niyong hayaan na makapasok ang halimaw na yun dito, ah! Oo, anak. Walang makakapasok na kahit na sino dito. Halata sa mga mata ng binatang ilang araw na hindi pagkakatulog. Maliban sa nangingitim ang ilalim ng mga mata nito, namumula na rin yun. Hindi umalis si Enrico sa tabi ng anak hanggat hindi ito nakakatulog. Kami naman ng inay, nag-usap sa may kusina. May palagay ako na nagsasabi ng totoo si Kevin. Tingin ko nakita niya si Manay na nagpalit ng anyo. Nakukonsensya tuloy ako sa ginawang pagpapaalis kay Kevin dito sa bahay. Paano kung lumala ang kalagayan niya? Huwag ka mag-isip ng masama. Baka tinakot lang ni Manay si Kevin. Sobra naman kasi ang bunganga niya eh. Hindi ko lang po maiwasan na hindi talaga mag-alala. Kilala naman po natin si Tia Ramona. Maiksi ang pasensya niya at mapaghiganti rin siya. Paano kung gantihan niya si Kevin? Hindi naman niya siguro gagawin yun. Alam niyang anak mo ang binatang yan. Hindi niya pangangahasan na saktan siya. Ay, sana nga po, Nay. Nang gabing yun, habang mahimbing kaming natutulog, isang itim na pusang nakapasok sa aming bahay. Dumiretso yun sa kwarto ni Kevin. Naalimpungatan naman ang binata noon nang maramdaman na tila merong nagmamasid sa kanya. Napasiksik siya bigla sa ulunan ng kanyang higaan habang nanginginig sa takot. Nang humakbang palapit sa kanyang pusang itim, isang malakas na sigaw ang pinakawalan niya. Doon kami nagising lahat at napatakbo sa kwarto niya. Naabutan pa namin ang pusang itim na tumalon sa nakaawang na bintana. Huminahon ka. Wala nang pusa. Nay, yung mata ng pusa, nanilisik habang nakatingin sa akin. Baka naghahanap lang ng pagkain yung pusa na yon at dito pumasok sa bahay. May palagay ako na hindi yung pangkaraniwang pusa lang. Walang pusa na ganun kung tumitig. Huwag ka kasing mag-iisip ng mga kababalaghan, anak. Tinatakot mo lang ang sarili mo. Totoo talaga nakikita ko, Tay. May gustong manakit sa akin. Likha lamang yan ng malikot mong imahinasyon. Mahiga ka na. Sasamahan na kita hanggang makatulog ka ulit. Opo, Tay. Huwag kayong aalis kahit tulog na ako, ah. Iniwan na muna namin silang mag-ama. Buong gabi na hindi kami nakatulog. Ilang oras na lang naman ay mag-uumaga na. Minabuti kong magtimpla na lamang ng kape para sa aming tatlo. Dinalhan ko si Enrico sa kwarto. Gising pa ng mga sandaling yun ang binata, nakatingin lamang ito sa kawalan. Binalikan ko na lamang ang inay sa may kusina. Kapag nagliwanag, pupuntahan ko si Manay sa kanyang kubo.
Gusto kong makatiyak na wala nga siyang kinalaman sa nangyayari kay Kevin. Sasamahan ko na po kayo, Nay. Wag na, Iha. Alagaan mo na lang ang mag-ama mo rito. Sa tingin mo kaya, Nay, mali bang bumalik ako dito? Noon pa pinananabikan ko na ang pag-uwi mo rito sa atin. Kaya wag mong iisipin na mali ang pagdating mo. Sobrang namimiss ko na rin po kasi kayo, kaya ako umuwi. Gusto ko rin kayo makasama. Ganon din ako, Iha. Huwag ka na masyadong mag-alala. Maaayos din ito. Hindi pa man lumiliwanag ang paligid. Umalis na ang inay papunta sa kubo ni Tia Ramona. Ayaw na kasi nitong mag-aksaya ng panahon na. Gusto na nitong malaman kung may kinalaman nga ba ang kapatid sa nangyayari kay Kevin. Ayon kay Inaya, pagdating sa kubo, hindi pa man siya kumakatok ay bumukas na ang pinto ng kubo. Napakadilim sa loob noon at kakaibang kilabot ang bigla na lamang daw gumapang sa kanya. Para siyang itinudo sa kanyang kinatatayuan nang biglang nagsindi ang mga kandila sa loob. Pumasok ka, kapatid. Hindi ka ba natatakot na magkaroon ng sunog sa dami ng kandilang nakasindi? Huwag kang mag-alala. May sariling isip ang mga kandila ko. Hindi nila ako ipahahamak. Manay, naparito ko para sabihin sanang tigilan mo na si Kevin. Wala naman akong ginawa sa kanya. Pero nakita ka niya saan yung aswang. Sobrang takot na nung bata. Dapat lang yun sa kanya. Bastos at walang modo ang lalaking yon. Nakikiusap ako sa iyo. Pabayaan mo na lang si Kevin. Ano ba ang gusto mong gawin ko para mapawi ang galit mo? Wala ka nang magagawa pa. Sa mga oras na ito, unti-unti nang tumatalab ang kulam ko. Nagawa mong kulamin ng binatang yon? Manay, talaga bang wala ka ng takot kahit konti sa Diyos? Gusto ko lang turuan ng leksyon ang lalaking yon. Hindi ko nagustuhan kung paano niya kayo sagot-sagutin. Hayaan mo na lang si Renata sa pagdidisiplina sa anak niya. Kaya huwag ka nang mangialam pa, Manay. Ay, isa pa yan. Paano niya didisiplinahin ang hindi naman niya anak? Ha? Alam mo? Siyempre naman. Sa tingin mo mapaglalangan niya ako? Mga bata pa ang magkapatid ng mapangasawa ni Renata ang kanilang ama. Mula noon siya ang itinuring nilang ina. Dalaga ang anak mo. Pero pumayag kang makapag-asawa ng isang byudo. Mabait si Enrico. Wala akong masabi sa pakikisama niya. At higit sa lahat, mahal niya si Renata at tanggap niya ang pamilya natin. Hanggang saan kaya tatanggapin ni Enrico ang pamilya natin? Paano kung masaksihan niya ang paghihirap ng anak niya ng dahil sa akin? Kung balak mong gamitin ang pamilya ni Renata para mapapayag siya sa gusto mo, hindi sa ganyang paraan mo pwedeng manipulahin ang anak ko. Ano ba ang gusto mo? Matapos na ang salinlahi ng ating angkan tungkol sa paggamit ng karunungang itim? Noon pa ayoko nang manahin yan sa mga magulang natin. Ikaw lang tong mapilit. Pwes bahala kang maghanap ng tagapagmana. Isa kang hibang. Nagbago lang naman ang pananaw mo nang makilala mo si Pablo. Mabuti na lang, tuluyan na siyang nawala sa landas ninyong mag-iina. Teka nga lang, Manay. Huwag mong sabihin may kinalaman ka sa pagkamatay ng asawa ko. Ano kung ako nga? Ang sama mo! Paano mo nagawa sa akin to? Sarili mong kapatid inalisan mo ng katuwang sa buhay. Bakit? Pinunan ko rin naman lahat ng pangangailangan ninyo mag-iina. Kung hindi dahil sa mga tulong ko, marahil naranasan na ng mga anak mo ang magdildil ng asin. Wala akong dapat na ipagpasalamat sa iyo. Ikaw ang pumatay sa asawa ko. Kulang pa nga ang mga ginawa mo noon para tumbasan ang pagkawala niya. Isa kang ang halimaw! Anong sinabi mo? Halimaw pala, ha? Biglang naging mabalasik ang anyo ni Tia Ramona. Umabang malaalam rin itong buhok
Naging kulubot ang balat at humaba ang mga kuko sa kamay at paa. Tila may sariling buhay ang buhok nito at mabilis yung gumapang kay inaya. Pumulupot yun sa leeg nito at pahigpit ng pahigpit. Pakawalan mo ako, Manay! Parang awa mo na! Hindi ko hahayaan na hadlangan mo ako sa mga plano ko. Kahit kapatid pa kita, hindi ako mangingiming patayin ka. Parang awa mo na! Lubayan mo na ang pamilya ko! Lulubayan ko lang kayo. Oras na pumayag na si Renata sa gusto ko. Nagkanda ubo-ubo ang inay habang hinihimas ang leeg. Napatras pa siya papunta sa may pinto habang nakatunghay sa nakakatakot na itsura ng kapatid. Hindi makapaniwala ang inay na ganun ang magiging itsura nito mula nang tanggapin ang pagiging aswang. Kahit araw, nagagawa pa rin ang kapatid niya magbago ng anyo. May palagay ang inay na hindi pangkaraniwan lamang na aswang ang kanyang manaya. Hinamig muna ng inay ang sarili bago umuwi ng bahay. Sadya ko naman siyang hinihintay ng mga sandaling yun. Nay! Mabuti naman po nakauwi na kayo. Nagkausap na po ba kayo ng Chang? Oo. Nagkausap nga kami. Anong napag-usapan niyo? Renata, kailangan niyong ihanda ang mga sarili ninyo. Lalo na si Enrico. Sa kanya ako labis na nag-aalala. Inay, diretsahin niyo na ako. Ano po ang nangyari sa paghaharap niyo ni Tia Ramona? Kinulam niya si Kevin. Wala na raw tayong magagawa pa dahil unti-unti nang tumatalab ang sumpa niya rito. Hindi niya maaaring gawin yun. Anong karapatan niya para guluhin ang pamilya ko? Iba ang lakas niya. Nakakatakot siya. Pues, hindi ako natatakot sa kanya. Haharapin ko siya. Iha, huwag ka nang pumunta ron. Hindi na siya ang kilala nating Manay. Kahit na anong pigil sa akin ng inaya, pumunta pa rin ako sa bahay ni Tia Ramona. Naabutan ko siyang nagsasagawa ng ritual. Halos mapaso na rin ako sa dami ng kandila na nakasindi sa buong paligid. Batid kong alam na niya ang presensya ko kahit hindi siya lumingon. Chang, napag-isipan mo na ba? Wala akong pag-iisipan dahil buo ang desisyon ko na hindi sumunod sa yapak ninyo. Kung ganon, bakit ka pa nagpunta dito? Para sabihin na tigilan mo ang ginagawa mo sa anak ko. Anak mo? Nagpapatawa ka ba, Renata? Hindi mo anak ang lalaking yon. Walang lumabas na sanggol sa sinapupunan mo. Huwag kang hibang. Hindi naman kailangan magluwal ako ng sanggol para lang masabi na ina ko. Nahihibang ka lang talaga. Tignan ko lang kung hanggang kailan ka magiging ina sa lalaking yon. Chang, nakikiusap po ako sa inyo. Huwag niyo nang saktan si Kevin. Umuwi ka na. Wala ka na magagawa pa para mailigtas ang taong yon. Chang! Kung ikaw na nga ang itinuturing niyang ina, nabigo ka dahil hindi marunong gumalang ang lalaking yon sa mas matanda sa kanya. Huwag niyo po siyang husgahan. Hindi niyo siya kilala. Masakit marinig ang katotohanan, pero maaaring may pagkukulang ka. Kaya ganung kagaspang ang pag-uugali niya. Alam ko na lumarawan sa mukha kong sakit sa tinurang yon ng tiyahin ko. Nagkaroon tuloy ako ng katanungan sa isip ko na baka nga nagkulang ako bilang ina ni Kevin. Bigo akong umuwi sa bahay. Pagdating ko roon, nagkakagulo sila dahil namimilipit sa matinding sakit ng tiyan si Kevin. Dalhin na natin sa ospital si Kevin. Kanina pa kasi masakit ang tiyan niya. Wala tayong magagawa. Hindi doktor ang kailangan niya. Ha? Huwag mo sabihin na may kumukulam sa kanya. Oo. Sino ang kumukulam kay Kevin? Si Tia Ramona. Gumaganti siya dahil sa ginawa sa kanya ni Kevin. Tulungan mo kung mailigtas ang anak ko. Hindi ko kayang nakikitang nahihirapan siya. Oo. Lahat gagawin natin para gumaling siya.
Nagpatawag ang inay ng albularyo na nagmula pa sa ibang lugar. May albularyo kasi sa amin, pero hindi nito kaya ang kapangyarihan ng tiyahin ko. Isa kasi siya sa mga nakakaalam sa lihim ng aming pamilya. Marami rin ang nagpatotoo. Isa na raw ng kaibigang babae ni Kevin kung paano nito bastusin si Tia Ramona nung makita nila noon. Matindi pala ang mga ginawa ni Kevin na kalapastanganan kay Manay. Pero hindi pa rin sapat para kulamin niya si Kevin. Hindi na dapat siya bumalik pa. Wala na tayong magagawa sa bagay na yan. Walang sino man ang maaaring pumigil sa kanya para magbalik dito sa atin. Wala na yata akong pagpipilian kundi sundin ang kagustuhan ni Chang. Kung gusto kong maligtas si Kevin. Nawawalan na kasi kami ng pag-asa ni Enrico. Ilang albularyo na tumingin sa kanya. Pero hanggang ngayon, hindi pa rin siya gumagaling. Bakit kailangan ikaw ang magdusa at magsakripisyo? Anak, patawarin mo ko. Pero hindi ako makakapayag sa pinaplano mo. Mayroon pa ba kayong naiisip na solusyon? Wala. Pero ayokong isakripisyo mo ang sarili mo sa taong hindi mo naman kaano-ano. Hindi ka nga magawang respetuhin eh. Lalo kong naguluhan sa dapat kong gawin. Hindi lang ako kay Kevin naaawa, maging sa asawa ko. Bumabagsak na rin ang katawan nito dahil sa kakulangan ng tulog. Madalas kasi sa gabi dumadaing ng pananakit ng buong katawan ng anak niya. Hindi ko rin maiwasan na baka atakihin na naman siya ng sakit niya. Iniiwasan ko na rin na pumasok sa kwarto ng binata dahil hindi ko mapigilan na labis na maawa sa kalunos-lunos nitong kalagayan. Minsan umalis ako para sumama sa pag-aani sa bukid. Hindi ko alam na sasamantalahin yun ng inay para kausapin ang asawa ko. Sinabi ng inay ang hinihinging kapalit ng kapatid para sa paggaling ng anak nito. Nagpapasalamat ako ng labis sa iyo, Enrico, dahil tinanggap mo ng buong puso ang anak ko sa kabila ng lihim ng aming pamilya. Pero sana wag mo namang hayaan na magsakripisyo ang anak ko. Kailanman po, hindi ko hihilingin kay Renata na gawin niya ang bagay na yun. Pero hindi mo mapipigilan ang anak ko. Mahal niya kayong mag-ama. Lahat handa niyang gawin. Wala na pong ibang paraan para gumaling ang anak ko. Matindi ang itim na kapangyarihan ng kapatid ko. Walang makakatalo sa kanya. Maliban na lang kung siya mismo ang babawi sa karamdaman na ibinigay niya. Pasensya ka na. Wala rin akong maitutulong sa inyong mag-ama. Napatungo na lamang si Enrico habang tumutulo ang luha sa mga mata. Nang sulyapan niya si Kevin, nakatingin ito sa kanya. Tila nagmamakaawa na iligtasan ito. Sa nakikitang paghihirap ng anak, nagkaroon ng lakas ng loob si Enrico na pumunta sa kubo ng tiyahin ko para kausapin ito. Anong ginagawa mo dito? Ako po ang tatay ni... Kilala kita. Kung nandito ka para makiusap sa akin, nag-aaksaya ka lang ng oras mo sa pagpunta dito. Kung kinakailangan po, luluhod ako sa harapan niyo. Bawiin niyo lang po ang kulam na binigay niyo sa anak ko. Kahit ano pang gawin mo, hindi ko babawiin ang sakit na ibinigay ko sa anak mo. Maging aral na lang sa'yo ang nangyari sa kanya. Nagmamakaawa po ako sa inyo. Ako na lang ang pahirapan niyo. Huwag na ang anak ko. Lumuhod pa si Enrico sa harapan ng tiyahin ko. Pero tinalikuran lamang siya nito. Napahagulgul na lamang siya habang nakaluhod sa lupa. Sinisisi ang sarili dahil sa nangyari sa anak. Pagdating sa bahay, nag-aalala na sinalubong ko siya at tinanong kung saan nanggaling. Ano? Galing na kay Chang? Umaasa ako na baka pwedeng ako na lang ang kapalit ng anak ko. Pero nagmatigas siya sa kapila ng pagmamakaawa ko sa kanya. Kilala ko ang tiyahin kong yun. Noon pa man likas na sa kanyang pagiging matigas ang kalooban. Wala rin pwedeng bumali sa kanyang desisyon. Gusto ko na lang matapos ang paghihirap ng anak ko. May isa pa akong magagawa. Alam kong iniisip mo. Huwag mo nang ituloy. Ayokong pati ikaw ay mawala din sa akin.
Hindi mo kailangang isakripisyo ang sarili mo. Wala kang dapat patunayan. Sapat na ang ilang taon mong pag-aalaga sa amin ng mga anak ko. Alam kong mahal na mahal mo sila. Huwag mong sabihin na susuko ka na lang. Tingnan mo ang kalagayan ni Kevin. Kahit siya hinihiling na rin ang sarili niyang kamatayan. Patawarin mo ako. Kung hindi ko sana ipinilit na umuwi tayo dito sa amin, hindi mangyayari to. Huwag mong laging sisihin ang sarili mo. Walang dapat sisihin kundi si Kevin na rin. Kung nakinig lang sana siya sa atin, hindi ito mangyayari sa kanya. Alam kong hirap na si Kevin sa kalagayan niya. Pinapunta na rin namin si Divina para makita at makasama ang kanyang kapatid. Naging madamdamin din ang pagkikitang muli nila. Dahil hirap na sa pagsasalita si Kevin, puro senya sa kamay na lamang ang ginagawa nito. Tinanggap na lamang namin na hanggang doon na lamang siya at wala kaming magagawa para pigilan yon. Anak, patawarin mo ang inay kung marami akong pagkukulang sa'yo, ha? Kung lagi kitang napagsasabihan noon. Mahal lang kasi kita kaya kita pinagagalitan. Hindi kami galit ng inay mo sa'yo. Sa mga ginagawa mo lang, ayaw ka kasi naming mapahamak. Kung pagod ka na, pwede ka nang magpahinga, anak. Hindi ko na rin kasi kayang makita kang naghihirap. Huwag ka mag-alala. Makakasama mo naman ang inay mo. Hindi ka niya pababayaan. Mahigpit kong niyakap si Kevin. Parang ayaw ko nang bumitaw. Noon ko lamang mas lalong naramdaman na hindi ko pala kayang pakawalan siya. Ngayon pa lamang, nararamdaman ko na kagad ang pangungulila. Pagkatapos sumunod namang yumakap si Enrico. Iniwan ko muna silang mag-ama. Lumabas muna ako sa bahay para magpahangin. Habang nakatingin ako sa mga bituin sa langit, naririnig ko ang iyakan sa loob. Ganun ba kahalaga sa'yo ang mga taong yun? Chang, anong ginagawa niyo dito? Mula nang dumating ako, lagi ko na kayong sinusubaybayan. Gusto ko lang makita ang buhay na pinili mo. Kahit mahirap at puno ng pagsubok, hindi ko ipagpapalit ang buhay na pinili ko. Tama lang ang ginawa mo. Piliin mo ang buhay na magpapasaya sa'yo, hindi ang malungkot na buhay na pinili ko. Chang, hindi ba kayo masaya? Kapag ang isang tao ay hindi kontento sa buhay, hindi talaga nito mahahanap ang kaligayahan. Katulad ko, kung saan-saan ko hinahanap ang magpapasaya sa akin, ayun pala, nandito lang pala. Pero huli na ako. Magbalik loob na kayo, Chang. Bumalik na kayo sa amin. Namimiss ko na yung Chang na mapagmahal at malambing sa aming magkakapatid. Lalo na sa akin. Hindi mo na ako kailangan. Wala nang may kailangan pa sa akin. Hindi po totoo yan. Marami ang nangangailangan sa inyo. Maraming naghihintay sa inyo. Huwag niyo po sanang ilayo ang sarili ninyo sa amin. Patawarin mo ako, Renata. Hindi ko sinasadyang saktan ang pamilya mo. Nang umalis ang Chang, nasundan ko na lamang siya ng tingin. Naramdaman ko na marami ding pinagdaanan nito noong mga panahon na hindi namin siya kasama. Nang gabing yun, nawala na ng malay si Kevin. Nanatili rin kaming gising at nakabantay sa kanya. Umaasa pa rin ako na sana mayroong himalang mangyari. Ikinalulungkot ko ang nangyari, anak. Hindi man lang ako nabigyan ng pagkakataon na makilala pa ng lubusan si Kevin. Alam ko po na nahihirapan din kayo sa sitwasyon natin at naaawa kay Kevin. Sino ba naman ang hindi naaawa sa batang yun? Kahit ang daming kalokohan sa katawan.
isang himala na lang talaga makakapagligtas sa kanya. Nasa labas kami ng silid ng inaya nang marinig namin ang malakas na paghagulgol ng mag-ama. Ilang sandali pa, tinatawag na ako ni Enrico. Napasulyap ako kay inay na nakatungo at bakas ang lungkot sa muka. Mabigat ang hakbang na pumasok ako sa kwarto na walang tigil sa pag-agos ang luha sa mga mata ko. Hindi rin ako makatingin ng diretso sa kanila. Renata, ang anak natin, buhay siya. Tingnan mo, naghihilom na ang mga sugat niya sa katawan. Bumabalik na rin sa dati ang kulay niya. Ha? Ano? Paano nangyari yun? Lumapit ka at tignan mo siya. Oo nga. Isa nga ba itong himala? Nagmumulat na siya ng mga mata. Kevin, anak. Tay, Nay, hindi ba ako nananaginip lang? Hindi anak, kami talaga ito. Salamat sa Diyos. Nalampas ang buong pagsubok na ito. Nagugutom ka ba? May gusto ka bang kainin? Sabihin mo lang anak, ipagluluto kita. Isang linggo ka na kasing hindi kumakain eh. Alam kong nagugutom ka na. Gusto ko po yung lagi niyong niluluto sa akin ng mga bata pa kami ni ate. Yun po ang namimiss ko. Oo, ipagluluto ko kayo ng putahing yon. Pero hindi muna ngayon. Baka kasi mabiglaan tiyan mo. Kailangan siguro maglugaw ka muna. Oo nga, tama ang itay mo. Parang nagdahilan lamang si Kevin sa naging karamdaman niya. Malakas na ulit siya at masigla. Nakita rin namin ang pagbabago sa ugali niya. Minsan nagpaalam siya na lalabas ng bahay. Anito gusto niyang personal na humingi ng kapatawaran sa mga taong nagawa niya ng masama. Sana tuloy-tuloy ng pagbabago ni Kevin. Naging matinding aral sa kanyang muntikan ng pagkakalagay sa peligro ng buhay niya. Kaya siguro nakapag-isip-isip na siya. Nabanggit nga niya sa akin nung isang araw na babalik na siya sa atin. Maghahanap daw siya ng trabaho at mag-iipon. Gusto daw niyang bumalik sa pag-aaral. Maganda ang plano niyang bumalik sa pag-aaral. Kapag daw umuwi ang ate Divina niya sa isang linggo, sasabay na daw siya. Wala rin pagsidla ng saya namin mag-asawa dahil sa malaking pagbabago kay Kevin. Sino nga bang mag-aakala na ang karanasang ito ang magpapabago sa kanya? Nang mga oras ding yun, pinuntahan ni Kevin ang kubo kung saan nakatira si Tia Ramona. Noong una nag-aalangan siya na tumawag dahil mukhang wala namang nakatira sa kubo na yon. Mataas na rin ang mga damo sa paligid. Nang biglang bumukas ang pinto na yari sa kawayan, bahagya pa siyang napaigtad sa langit-ngit noon. Anong ginagawa mo dito, iho? Pasensya na po kay Lola. Kung basta na lang ako pumunta rito. Gusto ko lang po sanang humingi sa inyo ng kapatawaran sa lahat po ng pambabastos na ginawa ko. Mabuti naman at napagtanto mo na rin ang mga mali mong ginagawa. Kinailangan pa po na malagay ako sa bingit ng kamatayan para maisip ko ang mga mali ko. Sobrang nahihiya ako sa ibang taong naperwisyo ko. Lalong-lalo na po sa mga magulang ko. Totoo nga na kahit gaano pa tayo kasama, ay may kabutihan pa rin na nakatanim sa puso natin. Pagyamanin mo yon, iho. Huwag ka na ulit babalik sa dati mong ginagawa. Hindi na po, Lola. Hindi ko nasasayangin ang pangalawang pagkakataon na ibinigay sa akin. Bago umalis, lumapit pa si Kevin sa tiyahin ko at nagmano. Lumambot naman ang ekspresyon ng mukha ng tiyahin ko. Dama niya kasi ang sensibilidad ng binata sa tinura nito sa kanya. Salamat naman. Naisipan niyo akong dalawin. Ngayon, matatahimik na ako dahil alam ko na hindi kayo galit sa akin. Dadalawa na nga lang tayong nabubuhay na magkapatid. Magkakagalit pa ba tayo? Patawarin mo ako, Ludeng. Kumuntik na kitang mapatay nung minsang nagtungo ka dito. Wala na yun sa akin, Manay.
bakit hindi ka na lang lumipat sa bahay namin? Para kahit papano may titingin sa'yo. Oo nga naman, Chang. Chang, salamat po pala na binawi ninyo ang kulam kay Kevin. Nasasaktan din kasi ako na makita kang umiiyak nang dahil sa kanya. Napakaswerte ng asawa mo sa'yo. Swerte din po ako sa kanya. Mabait at mapagmahal po si Enrico. Siguro, ito na ang huling sandaling makakausap niyo ko. Huwag niyo pong sabihin yan, Chang. Gusto pa namin kayo makasama ng matagal. Ako rin. Kaya lang, nung binawi ko ang sumpa kay Kevin, malaki ang nawala sa aking lakas. Alam ko rin na naniningil na sa akin ang karma. Kaya tama lang siguro na buhay ko ang maging kapalit. Manay, kung sa tingin mo hindi ka na magtatagal, sana magbalik loob ka na sa Panginoon. Siya lang ang kilalanin mong nag-iisang tagapagligtas nating lahat. Huwag mo sanang hayaan na makulong sa kadiliman ng kaluluwa mo. Sinunod ni Tia Ramon ang sinabi sa kanya ng inaya. Sinamahan namin siyang pumunta sa araw na yon sa simbahan na. Kahit nanghihina, pinilit pa rin niyang maglakad. Nakita namin ang inayang taus-pusong pagsisisi ni Tia Ramona sa mga kasalanang ginawa niya. Umiiyak siya habang nagpapatira pa sa harap ng altar. 3 araw pagkatapos noon, binawian ng buhay si Tia Ramona. Sa pagkawala ng tiyahin ko, lalo kong napatunayan na gaano man kamakasalanan ng isang tao, kapag taos sa kanyang puso ang paglapit at paghingi ng tawad sa Panginoon, ikaw ay kanyang tatanggapin. Sapagkat ang bawat humihingi ay tatanggap. Ang bawat humahanap ay makakatagpo, at ang bawat kumakatok ay kanyang pagbubuksan. Wakas.